tayo po'y pinalad na makakausap ang dating Associate Justice po ng Supreme Court sa katauhan po ni Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Sir? Good morning po, sir. Good morning po naman. Alright. Maraming salamat po sa pagkakataon na kausap po namin kayo. With regard po ito sa impeachment complaint laban po sa dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Ano po ang naging reaction nyo dito or reaction nyo dito, Associate Justice Ascuna? Sir? Ito isa na namang malaking pag-uusapan dahil dalawa na ang impeachment na complaints na sinampal isa laban sa Pangulo at yung isa naman laban sa pangalawang Pangulo. Yung pong laban sa Pangulo ay na-dismiss na. Yun ang recommendation ng committee. Sa committee level, na-approve na yung report na i-dismiss na for lack of substance. Ito namang sa Vice President, inuumpisan pa lang. Po. Sir, may epekto po ba yung final decision ng Supreme Court regarding sa constitutional or unconstitutional nitong kaso naman o reklamo naman laban kay VP Sara? Regarding yung decision ng Supreme Court sa Sara Duterte case, yung 1-year ban tapos na po. Nag-lapse na yun. Whether you count it up to February 6 or up to January 16, ang deadline, lampas na po. Dahil pinail ito February 6 at the latest. Yes. So wala pong epekto itong final decision na ito ng Supreme Court sa bagong impeachment complaints laban po sa pangalawang Pangulo, Sir Ascuna? Ano po? Wala pong magiging epekto itong final na decision na to ng Supreme Court sa panibagong mga impeachment complaint naman laban kay VP Sara, Sir? Palagay ko po ay as far as the 1-year ban is concerned, safe na ito. Dahil lampas na yung 1 year. Ngayon yung other requirements, titingnan natin kung applicable ba ito, yung mga due process na yan. Mga nagsasabi po kasi na after nitong desisyon ng Supreme Court na kanilang pinandigan, after ng mga isinampang motion for reconsideration, mukhang mas mahirap daw po ang paghahain ng impeachment complaint sa sino mang mga impeachable officials. Ano po ang take nyo dito sa Justice Ascuna? Hindi naman siguro sa tingin ko masyadong mas mahirap. Yung importante yung pagbilang ng araw ng session days na ginawang calendar days during which Congress is in session. Yun ang bantayan nila na within those deadline may igawa yung referral sa komite. Opo. Opo, Justice Ascuna, tama ho ba dito ho sa finality ng desisyon, pinanindigan po ng Korte Suprema, yung kanila pong desisyong ideklarang unconstitutional nga itong impeachment laban po kay VP Sara. Tama ho ba, nagkaroon ng dalawang paraan? There are two ways to initiate impeachment proceedings. Tama ho ba yung ganun pong interpretasyon, Justice Ascuna? Nagkaroon po ng dalawang Panibago po. Panibagong paraan kung paano mag-start yung 1-year period. Pero yung dating paraan na pag-refer sa committee, nag-start din ng period, okay pa rin yun. Okay pa yun. Pwede pa, applicable pa rin. Applicable pa rin yun. Okay. Yun lang binago yung how to count the 10 days and 3 days, no? Session days.
Pero pag refer sa committee within those days, initiated na rin ang complaint. That is still a good rule. The other rule na dinagdag, kung hindi nila rin-repair at lumampas yung period na yun ang initiation pa rin. Yun ang bago. Hmm. Kaya kailangan i-repair within those deadline. Otherwise, mag-start yung 1-year period pa rin. Yun po. Okay, so na-define na yung session, pagkakaiba ng session, pati calendar days, di ba? Justice Ascuna. Opo, calendar days Ayan. during which Congress is in session. Okay. Okay. Mhm. How Yun lang about po. Opo. So sa makatuwid, Justice Ascuna, yung first type of initiation, yun nga, binabanggit nyo, applicable pa rin yung Applicable pa rin. yung provided Francisco nga versus, yung counting ng period is modified. Yung Okay. definition ng session days. Okay. Opo. Okay. Justice, after nitong final decision ng Supreme Court, may binabanggit or may mga nagbabanggit na mga abogado at luminary na mukhang nagkaroon ng overreach sa decision nila. Anong say nyo po rito, Justice? Nagkaroon nga ho ba? Final na ho yun. Sabi ng Supreme Court, no further pleadings allowed. Hmm. So, hindi na pwedeng mag-clarification pa. Maliwanag naman Oo. Ibig sabihin, okay lang po ba or may tama yung binabanggit ng iba na may overreach sa panig ng Supreme Court? Oo. Merong nabasa ko na yung committee humingi ng clarification Supreme Court. Hindi na po pwede yun. Sabi ng Supreme Court, no further pleadings allowed. Okay. All right. O sa makatuwid, Justice Ascuna, inaasahan po natin na magiging forthwith din ang lakad po itong itatakbo po ng impeachment proceedings, Justice Ascuna. Yung forthwith, yung sa second mode yun. Second mode, yes. Oo. Okay pa Sa rin Senate. yun, pero may panibagong procedure doon. Yung bibigyan ng kopya yung lahat ng miyembro ng articles at saka ebidensya. Mhm. Yun po, yung second mode. Po. Nakaganda po ba ito at naging mas maganda pa po ba yung due process dahil dito sa karagdagang ito, Justice Ascuna? Alin po? Nakatulong po ba or mas napaganda po ba yung proseso dahil dito sa Mga modifications karagdagang po? ano na ito, hakbang na ito na sinasabi ninyo? Hindi natin siguro kailangan pag-usapan yan dahil palagay ko hindi lang gagamitin yung second mode. Ganun? Palagay ko ang procedure na sundin ng Kamara ay yung first mode, refer sa committee. Oo, Okay. so wala na yung forthwith na yun. Ay, ganun? Wala na pala. All right. Oo. Okay. Opo, Iba Justice Ascuna, dahil inaasa this week, no? This week yata, ano yung impeachment laban kay VP Sara. Baka meron ho kayong mga karagdagang pampayo sa mga mambabatas po natin, lalo po yung mga nandyan po sa Kamara na tatalakay po sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Justice. Anong tanong mo? Baka meron ho kayong mga karagdagang payo sa ating po mga mambabatas, lalo po dyan sa House Justice Panel na tatalakay po sa mga impeachment complaints. Meron pa akong komentaryo? Opo. Baka may paalala lamang po Paalala kayo lamang sa po, mga mambabatas Justice natin, Ascuna, sa Justice. mga mambabatas. Opo. Wala naman. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. So far, wala pang masyadong pwedeng komentaryo except perhaps for the grounds. There's a third complaint that has been filed alleging yung practically the same grounds
as the one that was alleged yung sa case that reached the Supreme Court. Oh. Right? Alright. Opo. Maraming salamat po, Justice Ascuna, sa inyo pong... Opo. Maraming salamat din Salamat po. Ingat po kayo, Good sir. morning, Justice. Thank you so much Thank po. you. Good morning God po. bless. Good morning. God bless. Thank you. Si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna ang inyo pong napakinggan.